Remulla, no? Si Boying Remulla nagsalita, mga kababayan. At ang pagkakaintindi ko po doon sa sinabi ni Secretary of Justice Boying Remulla, hindi kami patitinag dyan sa rally ng Iglesia ni Cristo. Madaming pumunta, 1.5 million o 1.8 million o sabihin na natin, i-exaggerate na natin, 10 milyon ang pumunta sa rally ng Iglesia ni Cristo. Kinabukasan, pag-uusapan pa din yung impeachment. O di ba? Sabi ni Just Vincent, nandito na ako. Shout out sa iyo, Just Vincent. Pakinggan ho natin si Boying Remulla, mga boss. Yan. She has not made. Sir, kamusta po yung sa investigation po nung kay VP Sara? The NBI will be submitting their report to us very soon. And I discussed this with Director Santiago already. Sir, Yan. Director Santiago pa din, NBI pa din. Pag-uusapan pa din, mga kababayan. Yung rally na majority ng Iglesia ni Cristo, bago pumunta, ang nasa utak nila, kapayapaan. Ready na kami para magkaisa at pag-isahin ang mga leader ng bansang Pilipinas. Ganon sila umalis ng bahay. Pagdating doon, naabutan si Marcoleta. Nakita yung mga PDP laban, sila Bungo. Saglit lang. Bakit sabi sa amin, kapayapaan? Tapos ito, panay atake ni Marcoleta at mga kasinungalingan na sinasabi laban sa gobyerno. Ano nangyari doon? Di ba, mga kababayan? Kaya yung iba nadismaya talaga. If ever ba, sir, may parang magiging complication yan? Kasi si VP Sara medyo nag-announce na seriously considering daw po siya sa 2028 elections. Yan. Yan naman talaga, tatakbo naman yan. Di ba? Alam na natin yan. Ngayon pa nga lang nakaupo pa ang Pangulo. Ano ang sigaw nila? Sabi ni, sino ba yon? Si Pantaleon Alvarez. Gusto nyo tumahimik ang China? Pababain nyo si BBM at si Sara ang gawin yung presidente. Ganun ang panawagan sa taong bayan. Pababain daw po si Pangulong Bongbong Marcos at iupo si Inday Sara Duterte. Ngayon pa nga lang halata na, mga bossing, na gusto nilang agawin yung kapangyarihan ng Pangulo. No, gusto nilang lumagay ulit sa posisyon agad-agad, mga kababayan. Bakit? Ang dami-daming naiimbestigahan sa kanila na hindi nila kayang sagutin Diba? Sabi ni Winifredo, Genevlaso, hello Sir Mark, ngayon lang ako nakapanood sa iyong live. Isa ako sa iyong subscriber. Salamat po. No? Tuloy. It's not an issue. The issue is whether or not a criminal act was committed. Siyempre, we have to look at it from the merit standpoint. The merits of the case. Case or cases. Sir, Okay. how about, sir, yung EJK task force? Any movement po? Tuloy-tuloy lang. Wala. Saklap. Yung mga DDS, mga kababayan, umaasa sila na pagkatapos ng rally na yan, pagka 1.5 wag na natin sabihin 1.5, sagarin na natin. 10 milyon ang pumunta. No, alam naman ng iba na exage lang yung sinasabi ko. Pagkatapos ng pagpunta ng 10 milyon na yon doon sa rally na yon, ang ending ito, pag-uusapan pa din yung banta ng vice-presidente sa ating Pangulo, sa asawa ng Pangulo at sa pinsan ng Pangulo. Pagkatapos ng rally na yon, pag-uusapan pa din yung tungkol sa EJK. Lahat pa din po yan pag-uusapan. Walang nabago. Walang nabago. Yung impeachment, pag-uusapan, tuloy pa din po yan. No, sabi ni Rego Adventure, Sir Mark, 40 million, isagad mo na. 40 million, sama na yung mga putrages na kasama ni Dado. Huwag na. Saglit lang. Kapag ka ganun, nako. Kung may eto, tuturuan ko kayong yumaman. No? Ang gawin nyo, pasukin nyo yung grupo ni Dado. No, pasukin nyo. Mag-alok kayo ng wheelchair. Pag nag-alok kayo ng wheelchair, tubuan nyo
ng piso kada wheelchair. Piso lang ha, kada wheelchair. O, Dado, ganito. Meron akong supplier ng wheelchair. Ano? Kayang supplyan ang 40 million na kasamahan mo dito. O, lagyan mo ng piso kada isa. Sabi, kapag ka binili nyo sa labas yan, 1,000 mahigit. Pag dito sa akin, no, 701 pesos. Piso lang sa iyo dun, ha? Sige, o-order kami ng 40 million na wheelchair. Oh, sa order nila na yon, may piso ka kada isa. Diba? May 40 milyones ka pag na-close mo yung deal kay Dado, kay Ladado. O diba? Instant 40 million pesos ang pera mo. Yun nga lang. Baka mamaya yung 40 million nila Dado, puro mga imaginary friend niya lang yun. Everything is a work in progress. Hindi naman process lahat yan. Oh. There's no way that we can answer all the questions overnight, given the Wala ho talaga nangyari, no? Hindi pa titinag doon sa nangyaring political rally ng Iglesia ni Cristo. Hindi pa patinag ho, mga kababayan. Tuloy-tuloy lahat ho, no? jobs that we have, which is a lot of backlog. But we're here every day for the grind. Yun naman ang mahalaga. Sir, nakarating po ba sa inyong info na nakaalis na raw po ng bansa si Matobato and he used a different identity? I don't know eh. I just found out he was abroad already. I thought he was Uy, naniniwala kayo, hindi, hindi alam ni Secretary of Justice Boying Remulla na nakaalis ng bansa si Matobato. Naniniwala kayo doon. Ako, pro-government po ako, nakasuporta po ako kay Pangulong Bongbong Marcos. Ibig sabihin, nakasuporta din po ako sa Department of Justice ng Pilipinas. Huwag kayo maingay, hindi ako naniniwala na hindi alam ni Boying yun na nakaalis na ng bansa si Matobato. Baka nga tumulong pa si Secretary Boying Remulla para makarating yan sa ICC. abroad already, actually. Actually, somebody told me before that he was abroad already. Kunyari daw, may nagsabi na sa kanya. Baka sir, ikaw tumulong para makarating doon sa ICC si Matobato. Do you think may the Iglesia ni Cristo is exerting pressure with the rally yesterday not to touch Sara? I'm not concerned about that because it's their freedom. They have the freedom to express themselves. And we respect that. Sabi ni Ma'am Juanita, shh, wag kang maingay. Alam nila yan. Pero okay lang. Pabor yan sa atin. correct po. Ano? Diba? Ay, nako. Freedom. We guard that freedom zealously. Makaka-affect ba yun, sir, sa ginagawang investigation? Makaka-pressure ba siya sa investigation? I don't think so, no? Kasi we just have to look at the law as something that equalizes everything between all of us. That's why we cannot give special favors to people because of standing. Sir, how about si Rohina Garma po, sir? Ano po yung update? Nabanggit na ba yun sa INC? Yung sa INC, nabanggit na? Ayan yun, no? Hindi ako nakapokus yan sa... Binabasa ko yung mga comment nyo eh. Situation is Well, she has not made bail. And I don't know, but she has lawyered up already in the US. But is it confirmed that she's applying for asylum? I think so, yeah. But I doubt it dahil she was already on the hot list before. And it was really an Dali lang. May importanteng tawag. Hi, good morning. Do you know where's the Sparky Drive? Sparky Drive. You know where's the CUC? Okay. Is this number on WhatsApp? Okay, what? Yeah, I will send it to your WhatsApp, okay? And then someone is there. So yep, okay. Thank you. Yep, bye. sorry. Negosyo muna, no? Kailangan asikasuhin natin. Hinahanap kung nasaan daw yung gym at magsa-sign up. Nasa natuloy na tayo? advice move on her part to go there because she was already in the money laundering list of the US.
even before she arrived there, and she still went there. So possible ba, sir, na that's why she's Akala ko ICC na yung tumawag. Hindi ho. Ano? Magsa-sign up do sa gym. Kasi alam nyo naman, January ngayon, madami ho yung mga gustong magpapayat. Madami yung mga gustong magbagong buhay at maging healthy na. O yan. Kaya busy kami sa gym. being hold there because of this case? Hindi, money laundering ang unang charge sa kanya eh. But Ito, si Kibuloy na din. Ano? Wala din takas. they have the information about what's happening here. So we expect her. Sabi ni Sir Ricky Rase, ba't ang tagal naman, Sir Mark, ng ICC? Pinanghihinaan na tuloy ako ng loob. Hindi po, sir, kasi ganito yan. Di ba? Nung dumalo nung dumalo si dating Pangulong Duterte doon sa Senado, halos doon lang po talaga nakumpleto eh. No? Doon lang po nasabi ng ICC na, okay na, kumpleto na. Mismo ang dating Pangulong Duterte na ang naglaglag doon sa kanyang mga PNP chip at doon sa kanyang sarili sa pamamagitan ng yung sinabi niyang inuudyukan, binubuyo namin. No? Binubuyo namin sila upang manlaban. Doon pa lang po talagang mag-uumpisa yan na nakumpleto na nila ang investigasyon. So ngayon, yung tema ho dito, mga kababayan, sa interview ni Boying Remulla, isa lang po ang nakikita ko dito. Yung INC na rally na nangyari ho, no? Na sinasabi nilang kapayapaan rally, okay, sige, fine. Pero lumabas ho talaga na political rally. Hindi po sila papatinag doon, no? Tuloy-tuloy lang po pa din ang investigasyon nun. Yun po ay kasama lang doon sa isang araw na lumipas ng bawat Pilipino na kinabukasan pagkatapos ng rally na yon, balik tayo doon sa mga issue, mga kababayan. Kaya, dapat nga ang ginagawa na lang nila dito, hinaharap na nila. Kasi hindi naman po matatapos eh. Hindi po matatapos yung mga ganyan sa pamamagitan ng pagrarally-rally. Kinabukasan pagkatapos ng rally nyo, meron pa din kayong kakaharapin. Harapin nyo na para hindi masyadong mahaba yung stress sa utak ninyo. Diba? Harapin nyo na, pag naipaliwanag nyo na maayos, tapos ang problema ninyo. Di ba? Pero kung ganyan, iba-iba ho ang ginagawa ninyo, kung ganyan, panay ang pagbalikwas nyo doon sa pagsagot ng problema nyo, walang mangyayari. Walang mangyayari, mga bossing. Kung ini-expect nyo yung 1.5, 1.8, 10 million na dumating doon, makakapagpahinto ng impeachment, makinig ho kayo sa mga balita ngayon. Mga balita ho ngayon, pinag-uusapan, balik na po doon sa impeachment. Mga boss, Chief Sir. At sa January 18, may magaganap po na rally sa pagpapa-impeach kay Vice Presidente Inday Sara Duterte. Maraming salamat and God bless po sa atin lahat.